lumabas si Cassie at pinaputukan ang lalaki ng flare. Agad na kumalat ang apoy sa buong yacht kaya tumakbo palabas ang mga bata. Ngunit bumalik pa si Julia upang sipain ang lalaki sa mukha at kunin ang mapa na may mga koordinado pati ang kanilang mga bag. Yumakap sina Ben at Cassie sa katawan ng kanilang ama at sumama si Julia upang magpaalam silang magkakasama, umiiyak. Sa sandaling iyon, muling lumabas ang nakakatakot na lalaki mula sa yacht, kaya tumakbo ang pamilya palayo habang sumabog ang yacht sa isang napakalaking pagsabog. Makalipas ang ilang oras, huminto ang pamilya sa isang maliit na talon upang magpahinga. Nagtaka si Cassie kung ang baliw na lalaki ba ay napunta sa kanila dahil sa mga lobo na ikinagilty ni Ben. Tiniyak ni Julia sa kanyang anak na hindi niya kasalanan iyon at hinimok ang pamilya na magpatuloy sa paglalakad dahil sinusundan pa rin sila ng estranghero. Sa isang maliit na lawa, nabighani si Ben sa katawan ng isang hammerhead shark. Sa sandaling iyon, nakita ni Julia na malapit na ulit sa kanila ang lalaki kaya muling tumakbo ang pamilya. Bumaba sila sa isang burol at nadiskubre ang maraming nakalalasong basura, kaya kinailangan nilang mag-ingat sa pag-iwas dito. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nawala na nila ang humahabol. Habang patuloy silang naglalakbay, patuloy nilang nakikita ang iba't ibang bagay na naiwan sa lupa, mga malalaking patay na hayop dagat at napakaraming plastik mula sa ilalim ng karagatan. Nang magsimulang bumagal si Ben, napansin ni Julia na malapit na itong ma-dehydrate, kaya huminto siya upang makapagpahinga ang lahat. Sa kanyang pagkagulat, halos wala ng laman ang bote ng tubig at napagtanto ni Cassie na malamang ay hindi niya ito naisara ng maayos. Pinagalitan ni Julia si Cassie dahil sa pagiging pabaya, ngunit sinabi ni Cassie na wala na rin namang saysay dahil wala raw silang tsansang mabuhay. Matapos ang isang mahabang pagtatalo na puno ng sigawan, nagpatuloy pa rin ang pamilya sa paglalakad. Kalaunan, nakakita sila ng bumagsak na eroplano at nagulat sa biglaang paggalaw, ngunit mga ibon lamang pala iyon. Nagpasya ang pamilya na doon na sila magpalipas ng gabi sa loob ng eroplano. Nagbahagi sila ng kaunting pagkain at labis na nasaktan si Julia nang makakita siya ng litrato ng pamilya sa loob ng jacket ni Tom. Hiningi ni Cassie ang kwento kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang. Kaya ikinuwento ni Julia kung paano pumunta si Tom sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan at naging pasyente niya. Ipinahayag ni Tom ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng mga bulaklak at isang magandang tula. Sa kalagitnaan ng gabi, lumabas si Cassie ng eroplano upang umihi. Bigla siyang nabigla ng sorpresahin ng nakakatakot na lalaki mula sa likuran, ngunit naunahan siya ni Julia na tumalon dito at paulit-ulit itong sinaksak, dala ng pinakawalang dalamhati at galit. Kinailangan pang yakapin ni Cassie ang kanyang ina upang pakalmahin siya. Kinaumagahan, natakpan na ng mga pulgas ang bangkay. Napansin ng pamilya na marami itong kagat, kaya may isang hayop na nagtatago sa lugar. Pag-alis ng grupo, may mga alimango na lumabas mula sa bibig ng lalaki. Makalipas ang ilang oras, huminto sina Julia at Cassie upang tingnan ang mapa, ngunit patuloy lamang sa paglalakad si Ben kahit sinasabihan na siyang huminto. Desperado siyang inilubog ang kanyang mukha sa isang lawa upang uminom, ngunit agad siyang hinila pabalik ni Julia at ipinaliwanag na maaaring magkasakit siya sa hindi kilalang tubig. Nagpatuloy ang pamilya sa paglalakbay at tinakpan ang kanilang mga ulo upang maprotektahan mula sa matinding init ng araw. Nagsimulang mahilo si Ben, kaya nang makakita sila ng mga lumang upuan, ginamit ni Julia at Cassie ang mga ito upang mag-improvisa ng masisilungan. Tinurokan ni Julia si Ben ng gamot at nagkasundo silang doon na magpalipas ng gabi. Madaling araw, nagising si Julia dahil may narinig siyang kakaibang tunog. Lumabas siya ng silungan upang mag-imbestiga at nabigla nang makita ang isang kawan ng mga alimango na papalapit. Agad niyang ginising ang kanyang mga anak at tumakbo ang pamilya ng buong bilis. Nakita nila ang isang napakalaking barkong kargamento at tumakbo patungo rito, napansing may 3 tripulante pang buhay. Gusto sana silang tulungan ng babae, ngunit tumanggi ang 2 lalaki at nagtago ang grupo sa loob ng isang container na isinara nila upang hindi makapasok ang pamilya. Halos nandoon na ang mga alimango, kaya inutusan ni Julia ang mga bata na umakyat sa ibabaw ng container. Nang siya naman ang umakyat, marahas na kinurot ng mga alimango ang kanyang binti. Kinailangan ng magkapatid na tulungan ang kanilang ina paakyat bago pa siya tuluyang mahila pababa.
May butas sa gilid ng container, kaya kalahati ng mga alimango ay pumasok sa loob. Nagpaputok ang mga tripulante, ngunit napakarami ng mga nilalang. Hindi nagtagal, napagtagumpayan at napatay ng mga alimango ang dalawa sa mga manggagawa. Ang huling lalaki ay nakaabot sa isang butas sa kisame, ngunit hinila rin siya pababa ng mga alimango at pinatay. Pagkatapos, binalutan ni Julia ang sugat sa kanyang binti at nawalan siya ng malay. Maya-maya, nagising siya sa gitna ng isang bagyong buhangin at natagpuan ang sarili na mag-isa. Nagpanik siya habang bumababa upang hanapin ang kanyang mga anak, ngunit kinuha muna niya ang sandata ng patay na babae. Nang marinig ni Cassie ang sigaw ng kanyang ina, mabilis siyang bumalik at ipinaliwanag na lumabas sila upang maghanap ng tulong, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos, muli nilang nahanap si Ben na nakakita ng isang bukas na container na maaari nilang pagtaguan hanggang humupa ang bagyo. Ginamit ni Julia ang lighter ni Tom upang i-cauterize ang mga sugat, isang prosesong napakasakit. Pagkatapos humupa ang bagyo, nakakita ang pamilya ng maraming botelya ng tubig sa isa pang container. Pagkatapos, sinuri nila ang mga bangkay at natagpuan ang isang radyo at isang baril. Tinawagan ni Julia si Nao at ipinaalam na nawala niya ang mapa. Bilang kapalit, sinabi ni Nao na inatake siya ng mga arthropod, mga nilalang mula sa kailaliman. Tila nabaliw ang mga ito dahil sa oxygen. Pinamadali ni Nao ang pamilya dahil, ayon sa kanyang mga instrumento, mas mabilis na babalik ang dagat kaysa sa inaasahan, kaya ilang oras na lang ang natitira sa kanila. Nagpaputok siya ng flare at nagsimulang maglakad ang pamilya patungo sa direksyong iyon. Matapos ang mahabang paglalakad, nakakita ang pamilya ng sirang palikuran at doon umihi si Ben. Sa wakas ay tanaw na nila ang submarino sa di kalayuan, ngunit kailangan muna nilang tawirin ang isang napakalaking pormasyon ng bato para marating ito. Habang binabaybay nila ang daan, nagsimulang yumanig ang mga pader at bumagsak ang mga bato na nagdulot ng malakas na pagguho. Naitulak ni Julia ang kanyang mga anak palayo sa panganib sa tamang oras at umatras siya upang hindi madaganan. Ngunit may nabuo ngayong pader ng bato na naghihiwalay sa kanila. Sinabi ni Julia sa mga bata na magpatuloy nang wala siya, ngunit tumanggi si Cassie at iginiit na subukan ng kanyang ina ang pag-akyat. Nauwi ito sa pagtatalo at matapos ang matinding sigawan, nangako si Julia na hahanapin niya ang mga bata mamaya. Ayaw man, napilitan si Cassie na kalagkarin palayo ang kanyang kapatid. Inakyat ng mga bata ang natitirang bahagi ng mabatong pormasyon at tumakbo patungo sa submarino, ngunit nadatnan nilang sugatan si Nao sa labas. Ipinaliwanag niyang tapos na ang lahat para sa kanya, kaya maaari nang kunin ng mga bata ang submarino. Nang mapagtantong may isang bakanting pwesto, tumakbo si Cassie pabalik upang hanapin ang kanyang ina. Samantala, kinilabutan si Julia nang makita ang mga alimango na papalapit at nagpaputok siya. Napatay niya ang ilan, ngunit napakalaki ng kawan at hindi niya kayang labanan ang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cassie sa tuktok ng pader at iniabot ang kanyang kamay, kaya nagsimulang umakyat si Julia ng buong bilis sa kabila ng sugat sa kanyang binti. Sa tulong ni Cassie, nakatawid si Julia at sabay silang tumakbo patungo sa submarino. Nasa bubong na si Ben at nagpapaputok upang ilihis ang atensyon habang umaakyat ang kanyang pamilya. Natagpuan ng mga alimango ang katawan ni Nao at agad itong pinagpiestahan. Kinuha ni Julia ang baril at ipinagpatuloy ang pagpapaputok habang pinapapasok niya ang mga bata sa loob. Nang matiyak niyang ligtas na sila, napagtanto niyang ubos na ang bala, kaya ibinato niya ang baril sa mga alimango at pumasok na rin sa loob kasama ng kanyang mga anak. Maingat nilang isinara at inilok ang hatch at pinanood ang mga alimango na pumapalibot sa submarino sa mga bintana. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumalik ang karagatan, kaya nagmadali ang tatlo sa kanilang mga upuan, nagsuot ng mga seatbelt at naghawakan ng kamay. Hindi nagtagal, hinampas ng nagangalit na alon ang submarino at pinagpag ito, dahilan upang makakita si Julia ng mga alaala ng lahat ng nangyari at magsuka si Cassie. Maya-maya, bumalik ang matinis na tunog at nawala ng malay ang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, nagising sina Julia at ang mga bata at masayang nakumpirmang buhay pa sila. Binuksan nila ang hatch at lumabas upang matuklasan na iniwan ng mga alon ang submarino sa isang wasak na lungsod na nangangahulugang may pag-asa pang mabuhay at muling magtayo. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video na tulad nito.
Salamat sa panonood.